Ang simpleng gigitan, Giligid kita ko na tumunti, Fortuner. alitan, at hindi pagkakaunawaan sa kalsada. Paanong nauwi sa karahasan? Dalawa yan, tanga. Baktay ka dyan. Sa Antipolo City, caught on cam ang nangyaring road rage na nagtapos sa barilan. 8 empty shells ng 9mm pistol ang na-recover ng mga pulis dito sa pinangyarihan ng krimen. Pinaputokan din ng baril ng isang driver ang nakaalitan niyang driver sa Quezon City. Ang mga insidenteng ito nangyari habang pinapairal ang gun ban sa bansa kaugnay ng paparating na eleksyon 2025. Ano nga ba ang pananagutan ng mga driver at rider na sangkot sa road rage? At ano ang mga ginagawa ng mga otoridad para mapigilan at mahuli ang mga lumalabag sa gun ban? Aresto ka namin, ha? Ang pamamaril sa Antipolo City nitong March 30, 2025 nagsimula sa isang gitgitan daw sa kalsada. Nakapag-live video pa ang isa sa mga biktima na itatago namin sa pangalang Gerald, 22 taong gulang. Makikita na mabilis ang pagpapatakbo ng itim na sports utility vehicle o SUV. Makailang beses din itong nag-overtake. Maririnig din mismo sa live video ang boses si Gerald. Giligid kita ko na tumunti, Fortuner. Girit ko. Oo, ayan o. Giniliran ako. Ayon sa investigasyon ng Antipolo City Police, nagpang-abot si Gerald at ang itim ni SUV matapos ang halos kalahating oras na habulan sa kalsada sa Barangay San Jose. Kasama rin ni Gerald ang kanyang 52 taong gulang na ama na itatago namin sa pangalang Ben. Yung suspect po natin ay bumaba to confront, supposed to be, yung mga nakamotor. Pero hindi po nauwi ito sa maayos na usapan. Hanggang ang sagutan, nauwi sa pisikalan. Ang fist fight niyan, na agrabyado siya kasi marami pala sila or 2 or more yung kasantukan niya. Dalawa yan, tanga. Baktay ka dyan. Sinubukan pang awatin ng isang rider ang gulo. Hanggang sa ang driver ng SUV may kinuhang bagay sa kanyang sasakyan. Maya-maya pa, binunot niya ang isang baril sa tagiliran. Sunod-sunod nang nagpaputok ng baril. Makikitang bumulagta sa gilid ng kalsada si Ben, habang nabaril naman sa kanang braso ang kanyang anak na si Gerald. Sa dibdib naman tinamaan ng bala ang rider na umawat. Nadamay rin sa insidente ang kinakasama ng SUV driver. Kuya, bunin niyo, kuya! Dalawang araw matapos ang madugong pamamaril, binalikan ng reporter's notebook ang crime scene. Bakas paang na yung dugo sa kalsada. Makaraan ng 2 minutong suntukan sa pagitan ng SUV driver at 2 motorcycle rider na nauwi sa pamamaril. 8 empty shells ng 9mm pistol ang na-recover ng mga pulis dito sa pinangyarihan ng krimen. Nakausap namin ang isa sa mga nakasaksi sa insidente. May nakita ka rin ba? Anong na-witness mo? Yung narinig ko, maingay, nagmumurahan po sila.
ginawa ng motor na isa, pang medyo hinarang konti yung motor niya sa unahan. Tapos napahinto naman yung sasakyan ngayon. Pinagbukas na ng pintuan yung sasakyan. Dinuduro-duro na yung Dinuro, Nino. nung rider po. Nasa loob pa ng kotse yung Opo, driver. nasa road pa. Dinuduro siyang gano'n. Dinuduro-duro niya na. Naunang nagsuntukan na muna yung rider at saka Oo. kotse. Tapos tumulong na rin yung isa. Doon natumba na lang yung lalaki, tumayo, ayun, kinuha yung ano niya sa sasakyan. Ah, sa loob ng sasakyan pala kinuha niya? Tapos Para nilagay niya dito. O mga gano'ng katagal sila nagsuntukan? Matagal-tagal yun. Kahit dalawang round yun eh. Suntukan sila eh. Bago binaril-baril. Nasaksihan rin ng motorcycle rider na si Jan ang insidente. Ipinakita niya sa amin ang nakunang video ilang segundo bago mamaril ang SUV driver. Ano nangyari nung buti nakapag-video ka? Pag-turn ko gano'n, natrap ako doon sa may nag-aaway. Kasi sabi ko, nakita ko nag-video lahat. Sabi ko, mag-video nga ako. Ayusin ko pala. Pagharap kong gano'n, nagpaputok lang eh. Siyempre yung pagharap ko ng camera eh. Yun, nagputo ka na. So katabi ko na may motor din. Tumakbo, tapos binaril din yata siya nun. Iba yung tinamaan eh. Umaandar na pala yung motor ko eh. Push button pa ako ng push button. Tapos yun, napasin commander na. Inaandar pa ayaw mandar. Yung pala nakawak ako sa preno. Ah, ganun ka kaano? Oo, gano'n. Ganun ka kablangko na. Siyempre, ang lakas ng putok nasa likuran ko lang. Kaya na-blanco din talaga ako. Buti di ka tinamaan, ano? Yung katabi ko nga lang yung mga tinamaan. Tinamaan yung kasama niya. Babae. Wala! Tira mo na. Matapos mamaril ang SUV driver, mabilis siyang umalis sa lugar. Nasaan na yun? Kuya, bulin niyo, kuya! Nagpunta raw agad si Jan sa compact station ng Antipolo City Police para i-report ang buong pangyayari. Agad na ikinasa ng mga pulis ang hot pursuit operation laban sa suspect. Sabi na-validate natin. May pumuputok na sa social media that time. Nag-utos po tayo sa duty OD natin sa buong city, ano? Kasi napakalawang po ng Antipolo, na mag-alerto lahat ng exit points. Yung nakarating sa akin is mga 4:19 na. Pero hindi ko alam kung kailan talaga nangyari. Kung baka naman alas 3 pa ito nangyari, or 4:18, or 4 o'clock. So, kailangan hulaan mo na kung nasaan na kaya siya. Ngayong particular, na nalaman mo yung insidente. Kaya, ini-estimate namin yung range, yung radius, kung nasaan na kaya siya ganitong oras. No? Kung ganitong katagal ang diferensya, gano'n na kaya kalayo na takbo niya. Ilang sandali pa, napatigil ang sasakyan. Ayan na. Fortuner nga. At hinuli na ang suspect. Aresto ka namin ha. Na lamang isang 28 years old na businessman ang lalaki. Na-recover din ng mga pulis ang baril na kanyang ginamit. Kasalukuyang nakakulong ang suspect sa custodial facility ng Antipolo City Police. Tumanggi na rin siyang magbigay ng pahayag sa amin. Pero nauna na siyang nakapanayam ng GMA Integrated News. Hindi ko po talaga sila nakagitgitan, sila lang po nanggigitgit sa akin. Kasi pagka hinto ko po sa akin, pinagmumura kagad nila ako. Yung isa pong lalaki na naka-helmet, yung matanda po na hinto sa akin, bubunutan po ako ng baril. Siyempre bilang po akong gun owner din, matitrigger po ako sa ganun. Nablanko na po talaga ako kasi ang sakit na ng katawan ko na sa bugbog po nila. Dagdag pa rito sa salaysay ng suspect sa PNP Antipolo. Sinabi niyang nagdilim ang kanyang paningin matapos siyang pagtulungan ng mag-amang rider. On his viewpoint, marami sila, sabi niya. Kasi nga, wala siyang kasama. Umantong na patras siya ng patras. Until umantong niya na bumunot na siya ng baril. Walang habas na siya ng paputok. Ang sabi niya is, blackout na po ako. Nagdilim na po ang paningin ko. For gun safety laws natin, for rules. Meron tayong 4 rules of gun safety handling ng baril kasi. No? Isa doon is, never point the muzzle of your gun to any object you do not intend to destroy. So, the mere fact na tinutok mo yan, you intend to destroy it. That's the principle of firearm. Tuluyang binawian ng buhay si Ben.
nagpapagaling pa rin ang nadamay na rider at anak ni Ben na si Gerald. Habang nagpapagaling at nakauwi na sa bahay ang kinakasama ng suspect. Naharap ang suspect sa kasong murder at frustrated murder at paglabag sa Republic Act number 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ano ang naging basihan nyo para sabihing frustrated murder at murder? Gumamit kasi yung suspect doon sa nagbarel. Alam naman niya na bawal kasi ngayon dahil eleksyon. Gunpowder gumamit. Sa tingin ko doon kasi, dapat suntukan lang. May pagkakataon naman sa tumakbo eh. Kaso ang ginawa niya siguro dahil para makaganti, gumamit siya ng baril. Eh alam niya naman ang baril eh, yun ang pinaka-superiority doon sa biktima. Nito lamang April 4, 2025, humarap sa reporter's notebook ang isa sa mga nabaril ng suspect na si Davis Minor. Ang rider na sumubok umawat sa gulo. Hanggang ngayon, iniinda pa rin niya ang sugat na natamo sa kanyang dibdib matapos ang pamamaril ng suspect. Po yung naging tama ako sa nangyari pong insidente dun po sa tagusan po siya hanggang dito po sa likod. Sinabi lang nila, swerte ka pa rin kasi walang masyadong tinamaan na maselang parte ng katawan mo. Buti daw po tumagos. Kasi kung hindi daw po tumagos, baka yung bala naglalakad pa po sa katawan ko ngayon. Gumagalaw pa po. Kwento ni Davis. Nagdulot raw ng matinding trauma sa kanya ang buong pangyayari. Akala ko po mamamatay na ako kasi po may tama nga po ako ng baril. Tsaka bulwak na po yung dugo eh. Bago po ka talaga sa akin na kasi onting kaluskos lang nagigising ako. Tsaka minsan parang pag natutulog ako, parang yung feeling ko malalaglag ako. Batay sa record ng PNP, rehistrado at lisensyado ang baril ng suspect. Ang problema, wala siyang gun ban exemption mula sa Commission on Elections. Bawal po talaga maglabas. Pero hindi namin siya pwedeng i-search warrant kasi nga lisensyado yung firearms niya. Pero pag nilabas niya, nilabag niya na yon yung gun ban. Kami yung binibigyan ng authority, yung tinatawag na gun ban exemption. Kami po, PNP, AFP, yung mga regular na armed services. Paano kung ang may karapatan lang na magdala ng baril habang ipinapatupad ang election gun ban, ang siya mismong kikitil sa buhay ng isang individual? Noong March 20, 2025, sa isang kalsada sa Tandangsora, Quezon City, nagtapos ang buhay ng 42 taong gulang na si Ronnie Borromeo. Ang punot dulo raw ng krimen, iringan din sa kalsada. Ayon sa investigasyon ng Quezon City Police District Criminal Investigation and Detection Unit o QCPD-C2, nagkagit-gitan ang isang puting closed van at pulang mini truck na may 5 pasahero na minamaneho ni Ronnie. Nauna raw ng git-git ang driver ng puting closed van. Pauwi na kasi yung mga victim natin papuntang San Jose del Monte, taga Consele, Bulacan po sila. Galing sila sa parang dito sa Antipolo, may sinerbisan sila ng yung business nila. So itong pulis naman, sakto rin, pag ganun rin siya sa pa-Commonwealth rin po siya kasi doon po yung Batasan Police Station. Sa right side, ito naman yung pulis. Di ba, sa left yung pula nagkagigitan sila. So nagkaroon ng heated altercation yung dalawa at yun nga po, binlock nung ating pulis yung sasakyan ng nakapulang L300 at kinompronta yung driver. Nang gumanti naman si Ronnie, dito na raw siya hinarang ng closed van, saka bumaba ang driver nito at sunod-sunod na nagpaputok ng baril. Nauwi sa barilan at yung isa doon ay yung driver, nagtamo po ng multiple gunshot wound. Pati yung isa, nadamay na rin po at may tama rin po yung passenger nakasama. Sa investigasyon ng QCPD-C2, lumalabas na isang aktibong pulis ng Batasan Police Station ang driver ng closed van. Dead on arrival sa ospital si Ronnie, habang sugatan naman ang isa sa kanyang pasahero na si Roy, hindi niya tunay na pangalan. 2 linggo matapos ang insidente, nakausap ng reporter's notebook ang anak ni Roy na si Mark, hindi niya rin tunay na pangalan.
Sa ngayon, critical pa rin ang kalagayan ng kanyang ama sa intensive care unit ng East Avenue Medical Center. Grabe po yung tama po kasi niya eh. Hirap po siya huminga kasi nga po yung bala po tumagos po sa kanya. Tinamaan po siya sa kamay niya po. Nabali po yung buto niya po dyan. Kaya po nilagyan po ng semento. Kaagad namang sumuko sa otoridad ang suspect na pulis na sinampahan ng kasong murder at frustrated murder. Sa resolution natin na kung saan ay inakyat sa murder talaga yung kaso, saka frustrated murder. Kasi nga yung burst ng fire niya, napakarami. Intent to kill ka na. Dagdag pasakit sa ngayon ang gastusin sa ospital habang hinaharap nila ang isinampang kaso laban sa suspect. Breadwinner po kumbaga sa amin pong pamilya. Mahirap pong pang-araw-araw po namin, pangangailangan po namin. Kaagad-agad naman nare-relieve sa kanyang pwesto. At, pero hindi naman dismiss kasi may proseso naman tayo. At sa admin case niya, may due process naman yun. So hindi naman pwedeng kaagad tinanggal ka na sa pagiging pulis. Sinubukan din naming kunan ng panayamang suspect pero tumanggi na siyang humarap sa kamera. Pero sa salaysay niya sa Quezon City Police District, iginiit niyang hinataw siya at tinusok sa leeg gamit ang steel pipe ng nakagitgitang driver dahilan para siya ay mamaril at mapatay ang biktima. Sa ilalim ng Comelec Resolution number 11067, mahigpit na pinagbabawal ang pagdadala ng baril o anumang deadly weapon sa oras na magsimula na ang election period. Ang sino mang mapatunayang lalabag sa gun ban ay maaaring maharap sa 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong. Kung meron kang lisensya, pero election period, so Omnibus Election Code will apply. So with that, kahit may lisensya ka, hindi mo pwedeng ilabas yan sa bahay mo or sa place of business mo. So, pwede ka pa rin magkaroon, pwede mo pa rin ma-retain yung possession yan, hindi mo lang pwedeng ilabas. Paliwanag pa ng criminal lawyer na si Attorney Chelsea Liao, para sa mga exempted sa gun ban tulad ng mga pulis na nasangkot sa krimen, bukod sa kasong kriminal, ay mahaharap din sila sa kasong administratibo. Yung written authority kasi na binibigay ng COMELEC, for example, to PNP, AFP, pero at the same time, this can only be used during on duty ka. Pwede ka nang pumasok sa violation of the Omnibus Election Code at saka kung ano yung nagawa mo dun sa tao. Pwede rin siyang ma-dismiss from public office and hindi na payagan na makahawak ng posisyon sa government. Sa datos mula sa Metro Manila Development Authority o MMDA noong 2022, umabot sa 72,000 ang bilang ng road crash incident sa Maynila ayon sa MMDA. Karamihan daw sa mga ito, dulot ng road rage o away sa kalsada. Iligid kita ko na tumunte, Fortuner. Para po sa road rage na usapin, ay unang-una ang dapat gawin po natin dyan ay kung sakaling tayo po ay nagmamaneho sa ating mga kalsada, unang-una pong bilin po natin dyan ay magdala ng marami at mahabang pagpapasensya para sa ating mga kababayan. Meron naman talaga din tayong mga kababayan din talagang may mga katigasan ng ulo. Kung ang ating mga sariling pangkarapatang pantao ay natatapakan at namabiolate po ng iba, no? Ang amin pong paalala sa ating pong mga kababayan ay magtungo sa pinakamalapit na police station or kung may madaanan po silang mga nagpapatrolya. Kaya naman, sinimulan na rin ng Highway Patrol Group o HPG ang pagtatalaga ng mahigit 700 HPG personnel para magbantay sa iba't ibang checkpoint sa Metro Manila. Sa ganitong paraan, maiiwasan raw ang patuloy na pagdami ng kaso ng gulo sa kalsada at pagdadala ng armas ng mga motorista. Ito pong ating mga checkpoints, check naman din na mababawasan at maiiwasan na yung mga tinatawag po natin mga road rages. Isa po ang HPG sa nangunguna po para po sa mga nakapanghuli ng mga kababayan po natin na nag-violate ng tinatawag po nating gun ban. Sinusulong naman ng ilang mambabatas ang pagpasa ng Anti-Road Rage Bill kung saan papatawan ng multa na 250,000 pesos at ikukulong ng hindi bababa sa 6 na buwan ang sinumang lumabag nito. Isa rin po dyan, no, ang binabanggit din po natin, maiwasan din yung kainitan nga ng ulo para sa ating mga kapwa. Wala namang mawawala sa ating sarili kung tayo'y magbibigay ng daan sa ating mga kapwa. At isa rin sa mga magandang susi at magandang pamamaraan
para maiwasan na natin ang kahit anumang argumento patungkol po sa ating mga kalsada. Sabi nga nila, kailangan ng mahabang pasensya sa pagmamaneho. Giligid kita ko nito Fortuner. Dahil ang matinding init ng ulo pwedeng humantong sa hindi magandang dulo. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Maki Pulido. Ako si June Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.